sumusunod sa batas ng Pilipinas. Yun ang dapat na maupo. Hindi ang katulad ni Sara Duterte na wala nang ginawa, kundi gumawa ng kahihiyan, magnakaw ng pondo ng bayan. Lupik, wala sa lahi ng Pilipino magdarambong ng yaman ng bansa. Wala sa lahi natin yung nagpapalipin sa ibang bansa, no? Yung i-encourage sa ibang bansa dito sa atin sa Pilipinas para lang sila ay magkamal ng kanilang kapangyarihan, para ang kanilang katarantaduhan ay mapagtakpan, kukuha sila ng mga ma-influensyang bansa, papapasukin dito para sila ay mapagtakpan sa katarantaduhan. Eh di ba, yung China, sindikato yan. Kaya hindi dapat yan pinapapasok dito. Pero ang mga Duterte, pinapasok nila dito. Kaya tayo galit. Galit. Kasi atin ang Pilipinas eh, di ba? Yes po. Pilipino tayo, di ba? Yes po. Hindi tayo pwede magkaloko, di ba? Dumaan na ang ilang gera. Lumaban ang Pilipino. Kahit maliit ang tingin sa atin ng ibang nasyon, ng mga kapangyarihan. Lumalaban ang Pinoy. Si Sara Duterte pa ba ang hindi natin lalabanan? Anong klase? Anong klase tayong Pilipino kung dahil lang kay Duterte, papabayaan natin ang bansa natin na kawawain? Hindi pwede yun. Lalaban tayo. Yes, lalaban tayo. Kasi kung si Sara Duterte lang itatapat kay Aling Marie, lalabanan ko siya. Ha? Bakit? Yung utak ko wala sa utak niya. Ang gusto ko, ang manunungkulan sa atin, may respeto sa mamamayang Pilipino. May respeto sa bansa. Sumusunod sa batas ng Pilipinas. Yun ang dapat na maupo. Hindi ang katulad ni Sara Duterte na wala nang ginawa, kundi gumawa ng kahihiyan, magnakaw ng pondo ng bayan. Lustayin, gumamit ng tao, gamitin sa mga kasinungalingan, at nakatago sa kanyang mga kasalanan. Ganon. Kasi dapat, kung matapang si Sara Duterte, harapin niya ang impeachment. Ang isang matinong tao at may utak, humaharap yan. Kung ano man ang akusasyon sa kanya, dapat niya harapin. Hindi yung gagamit siya ng kung sinong Poncio Pilato dito sa Senado. No? Ha? Yes. I-influensyahan niya ang mga nasa Senado para sundin, pagtakpan ang katarantaduhan niya sa bayan. Tama ba yan? Parang wala ng hustisya. Kayo ba'y papayag na tayong ginagawang tanga? Kayo ba'y papayag na ginagawa tayong bobo? Kayo ba'y papayag na hindi na lang tayo kikibo sa lahat ng katarantaduhan? Hindi pwede yun. Hindi pwede yun. Lalaban tayo. Hindi para sa kung kanino. Ang laban ito ay hindi para sa kung kaninong nakaupo sa gobyerno. Ang laban ito ay para sa bayan. Nilalabanan natin ang lahat ng katiwalian na ginagawa ng mga taga-gobyerno. Kitang-kita nyo naman kung sino yung mga nagtatarantado dyan, diba? Kitang-kita nyo kung sino humahadlang sa impeachment ni Sara Duterte, diba? Bakit tayo mag-aalaga ng magnanakaw? Bakit tayo magpupugpop, magpapasweldo na isang katulad ni Sara Duterte na walang ginawa kundi ipahiya ang bansa sa buong mundo? Hindi naman tayo lang ang nakakaalam ng kahihiyan na dinudulot ni Duterte, di ba? Buong mundo, masyado nang pinapakan ng mga Duterte ang bansang Pilipinas na parang hindi niya ito bansa. Bakit natin siya ituturing na leader? Kayong ang ating bansa, binababoy nila, winalanghiya nila, inagawan nila ng buhay ang mga kapwa Pilipino. Paano natin ituturing na si Sara Duterte ay isang leader? Ha? Hindi tayo kumakampi kay Marcos eh. Ayaw lang natin na si Duterte ay papalit sa posisyon ni Marcos. Si Marcos walang ginagawang masama eh. Kaya itong numero 1 pasaway sa gobyerno ay dapat mawala sa panunungkulan sa pamamagitan ng impeachment dahil sagad na ang tao, sagad na ang galit ng tao sa mga Duterte.
Salamat at ang matandang Duterte nakakulong. Ano pang gagawin ng mga anak niyan? Mamanahin lang yan ang katarantaduhan ng ama. Kaya hindi na dapat pagpatuloy ni Sara Duterte ang kanyang mga katarantaduhan. Harapin niya, Sara Duterte! Humarap ka sa bayan! Harapin mo ang iyong mga kasalanan! Ibalik mo ang pera ng bayan! Patunayan mo na hindi ka nagnakaw! Yon ang hinahanap ng taong bayan. Ha? Sino bang may gusto ng gulo? Sino bang may gusto ng impeachment? Hindi naman natin din-expect ito eh. Pero, ang isang leader na kagaya ni Duterte, ni Sara Duterte, nakitahan ng katarantaduhan. Hindi siya sa kanyang mga kasama nagkasala. Nagkasala siya sa taong bayan. Kaya ngayon, wala tayong titignan dito sa Senado. Ang titignan natin, si Sara Duterte, ipa-impeach na ng Senado. No? Yung mga humaharang dyan, kasi na Escudero, hindi tama yun, Mr. Escudero. Dati, binip ako sa'yo eh. Ngayon, wala na. No? Dati, tuwan-tuwa ako sa'yo eh. Ha? Netong nagtagal, tumubo ang mga Duterte. Inubuan ka na rin ang sungay. At tinti mo rin. No? Kinukonsintin yung katulad ni Sara Duterte. Hindi tama yan. Isang Duterte lang ang gumawa ng katarantaduhan sa bayan. Kami ang bayan. Kami ang nagpapasweldo. Kaya kami ang pumapalag. No? Kung ay tinulog ni Sara Duterte sa atin ay kabutihan, bakit hindi natin siya yayakapin at pagtatanggol? Ang sistema mo, katarantaduhan ang ginawa, ang mga supporters niya, mga tarantado pa rin. Diba? Kaya lumaki ang gulo. Akala niya, lahat kaya niya. Kung nakakaya niya mga taga-gobyerno, pues, ang bayan, hindi niya kailanman makakaya yan. Eh kung si Marcos nga, sabi niya may magagawa ka ba sa lakas ng bayan? Si Duterte pa kaya may magawa? Nagtatago sa mga ginagamit ng tao? No way! Kaya hindi tayo papayag na ang mga Duterte ay makamayagpag sa gobyerno sa kanilang ginugustong panahon. Ngayon na! I-impeach na si Sara Duterte! Ngayon na! Kung pa rin Escudero ang pangako niya na sa 11 ay uumpisahan na ang paglilitis sa kaso ni Sara Duterte dito bilang impeachment. Kaya kapag hindi nila ibinigayan ang taong bayan, galit na, nakahanda na. Yan ang masasabi ko mga kapatid. Maraming salamat. Mamaya ulit. Okay. Maraming salamat.